Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga bunyog. Salamat po sa tumatagdag na subscriber, no? Si pa konti-konti, okay na yan. Magbigay lang ho tayo ng ano rito. Si Panelo, tinawag na inutil. Pinaka inutil na vice presidente ng bansa, si Noli Di Castro, no? Pakinggan natin to. Kaya Tony Claire po to manghiram tayo, no? Sandali lang naman ho to Gusto ko lang marinig kung paano sinabi ni Panelo kung pinaka-inutil. Ha? Naka-clear and aking MIBs. Okay ba ang aking audio? Okay, attorney. Okay? So, ito ang ating topic ngayon, ha? Attorney Panelo, tinawag si Noli Di Castro na pinaka-INUTIL na vice presidente. Okay? Saan ba nagsimula ito? Of course, dun sa di umanong pangako, no? Under oath, 'di ba? Na teka lang, hulog. Na gagawa, pipirma ng bank waiver itong si dating Pangulong Duterte. Pakinggan nga natin muna ito. Okay? Sige, attorney. Pakihiram nga tayo ng video. Hinihiram ko rin doon video mo, sa attorney. Showbiz Star Talk, something. Hindi ko makita, nahanap ko ngayon Kaya hinihiram ko lang kay Attorney Clear, no? Napupuyat ako kay Attorney Clear gabi-gabi. Maganda ko kasi siya humimay ng ano Star Talk Showbiz. Okay, thank you. Laging trend. Kung ikaw palibasa may edad ka na May buwelde si Atty. Salvador Panelo sa pahayag ni Noli De Castro sa hindi pagpirma ng waiver ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maipakita ang kanyang bank account. Narito ang pahayag ni Panelo. Bakit uminit ang kanyang ulo? Dahil ba doon sa waiver? Sayang naman yung microphone. So, hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang sinabi na pipirma siya ng waiver? Ano po ang masabi niyo sa comment ni Noli Di Castro? O ano naman comment nitong pinaka-inutil na naging vice presidente ng bansa? Ouch naman talaga yon. Hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang pag-sign sa waiver. Sayang naman daw yung microphone na ibabato. Sira ka pala Oy, Noli, you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Kung ikaw palibasa may edad ka na hindi mo na naalala yung... Okay maliwanag na sinabi niya. Dito, no? Katakot-takot to, mahaba po yan Katakot-takot to sinabi ni Panelo dyan. Pati pananamit ni Kabayan Noli Di Castro. Groovy ho to si Panelo di ba? Kung ano-anong style nito tag ito. Gen setter yata to si Panelo, no, mga friend. At saka ito, sinabi niya ron na hindi ka naman abogado. Yan. Wag mong ganon. Parang iniinsulto niya si Kabayan, no, na hindi abogado, kaya wala kang alam, inutil, kung ano sinabi niya dyan, mga friend, no. Yan ang hirap kung minsan, no. Hindi porke abogado ka pagkakausap mo hindi abogado kung minsan alam naman na, lalo yung mga malinipis lang na hindi mo kailangan napakagaling mong abogado, di ba, mga friend? Yung mga simpleng kaso lang na yeah. Anyway, hindi porke parati kang tama kung ikaw ay abogado, di ba? Parang ganun ang karga nitong si Panelo Oo, matakin mo inutil daw si Noli Di Castro. Totoo yan. Bakit kamo? Kasi para dito kay Panelo, ang tingin niya sa isang politiko na hindi marunong magnakaw, inutil. Para sa akin, yung dating. Kasi, puring-puri niya si Sara Duterte sa si Digong di ba? Yun ang talagang dinudyos niya di ba? Hanggang ngayon, presidente talaga tawag niya kay Duterte dahil sinasanto niya nga talagang handa niyang ipaglaban ng pitpitan ng iklog. Di ba? Ganun yun. Yan ho, yan mga ganyan. Harry Roque, yan na ho sila Toryon. Talagang nag-aral sila ng abogasya para ipaglaban yung mali. Parang ganun, di ba mga friend? Bakit nga hindi napakagaling ni Sara Duterte? Mantakin mo. Pinakamalaki. Sa lahat ng naging vice president, yan ang pinakamalaking ginastos. Umpisa pa lang. Siya lang ang vice president na naging co-chair ng NTF Hellcat,
naging Secretary of Department of Education, at the same time, Vice President pa. At siya lang ang merong pinakamaraming bodyguard. Ha? Siya rin ang merong mga safe houses, 34 safe houses na napakamamahal. Siya rin ang maraming satellite office. Talagang, inutil si Noli de Castro kumpara mo kay Sara Duterte. Di ba mga friend? Inutil dahil hindi siya ganun kaswapang, hindi siya ganun kagarapal, di ba? Hanggang ngayon, yun ang pinag-uusapan sa Quadcom hearing. Ngayon, doon sa anong budget ni Sara Duterte. Wala na naman, may marami naman hindi dumalo, no? At ang pinag-uusapan, paano? Hanggang ngayon, hindi nila maipaliwanag, hindi nila matanggap kung paano nilustay yung 125 million sa loob lang ng 11 days. Oo. Hindi talagang kawawa. Hindi, simple lang naman Bakit ayaw dumalo yung mismong ulo ng mga departamento na yan? O, di ba? Ang pinapupunta niya lang yung mga pero yung mga talagang wala kaya nga yan, puro contempt nila, gano'n, pa-arrest, gano'n, wala. Ewan ko kung saan pupulutin yan, no? Ito lang ang masasabi nung kaibigan ko sa'yo, Sal Panelo, ha? Sal Panelo tuloy. Ito. Ano masasabi mo dito kay abogadong matalino? Minamata niya si Canoli kung mo hindi abogado. Sige nga, ano masasabi mo kaibigan? Abogadong mangmang, Yan. abogadong bastos. Abogadong bastos, abogadong mangmang, itong si Salsal Panilo. Ang dami niyang sinasabi tungkol kay dating Vice President Noli de Castro. Ang daming sinasabi. Si Panilo, si Salsal na Panilo, ang daming sinasabi laban kay dating Vice President Noli de Castro. Shout out kay Conrado. Yun, galit sa'yo si Orculio, ha? Salsal Panelo, no? Yun lang masasabi ko dyan, mga friend. Pag matino ka pala kay Panelo, inutil ang tingin sa'yo. Diba? Kasi si Noli de Castro, nung vice-presidente siya, wala namang ganyang grabing anomalya na hindi may paliwanag na kung paano confidential pa, no, whatsoever. Wala silang ganyan, Maski kay BP Leni, wala namang confidential pa si BP Leni, di ba? Bukod tangi ito, pero ito, para kay Panelo, ito ang the best na vice president. Itong si Sara Duterte. At the best president, itong bastos na walang ya na si Digong. Siya nagsabi niyan, aminado niyan, under oath. Di ba mga friend? Ito naman si mga friend. Dagdag natin to, si Abante. Gusto ko i-content to Kaya lang, kinontent ni Idol Christian Esguerre. Ito naawa daw siya kay Duterte. Kasi matanda na raw, ganun. Pakinggan nyo. Pero galit na galit si Secretary Llamas, Dahil talagang medyo matanda na siya at hindi na mahina na siya Nakakaawa naman na i-grill namin ng gusto ang dating Pangulo natin. No? Kahit na gustong-gusto pa niya. Pero kung naawa raw sila, i-grill ng gusto si dating Pangulo natin. Talagang lintik ang respeto nila sa dito si Abante, no? Kay Digong. Oo, talagang pastor to, pastor. At ayon sa kanya, ibinoton tong mga kasamahan niya, evangelist ba to? Si Duterte. Tuloy mo. Congressman, mas nakakaawa rin siguro yung mga pinagpapatay sa drug war na walang due process, hindi po ba? Medyo concerned ako dun sa statement ni Congressman Abante kanina. Yan. Dahil si Congressman Abante, yung isa sa mga namumuno ng Quadcom. At isa siya dun sa nag-offensive dito sa investigasyon na ito, paglilink ng POGO, ng human trafficking, ng drugs, ng human rights violation, sa extrajudicial killing, sa Tokhang. No? Pero ang sabi niya kanina, medyo naaawa siya kay Presidente Digong dahil matanda na, no? Baka napapagod na. Si Digong nagsasabi, tuloy!
Pamorningan tayo. Hinahamon niya eh. I feel so... Kasama yun sa kanyang performance politics. Hinahamon niya. No? Pumunta ako rito, ang dami-dami nyo, mag-isa lang ako, pero gusto kong ituloy ito. Kahit 10 araw pa. Kahit hanggang umaga. Kasama yun sa kanyang performative politics na hindi ako natatakot sa inyo. Kahit puro bata kayo, kahit marami kayo, kahit matanda ako, nag-iisa ako, kayang-kaya ko kayo. No? Hindi lang yung ICC sisipain ko, pati kayo sisipain ko. So, kasama yun sa kanyang drama. Bakit ka maaawa ron? Bakit ka maaawa sa isang halimaw, no, na mahigit 35,000 ang pinapatay na walang due process? Ang dami. Secretary Llamas, malupit din talaga yun. Halimaw talaga tawag niya kay Duterte, di ba? Totoo naman, halimaw itsura di ba? Yung collateral na namatay, no, na ang tawag mo ay sorry, no, collateral kayo. Tapos, paano ka maaawa ron? Na nung tinanong siya, ano bang tingin nyo dun sa 35,000 na napatay sa drug war? Anong sabi ni Digong? Kulang pa. Kung ako ang presidente, dadagdagan ko pa yan. Ba't ka maaawa dyan sa ganyang klase na limaw? Diba, hindi ko maintindihan eh. No? Paano ka maaawa? Ako rin hindi ko maintindihan talaga, sa totoo lang mga boss. Kung ano yung mga nangyari sa Quadcom na yun, oo. Pag ibang mga resource person, ang babagsik nila. Pagdating kay Duterte, naaawa sila. Si Barbers nga, okay pa ba kayo? Presidente, baka ano na kayo? Hindi, wala ba? Ano sila talaga? Concern na concern sila. Yung pumatay ng nagpapatay ng napakarami, concern yung Quadcom. Kaya sabi ko, diba, lamang lang sila ng isang paligo sa nangyari doon sa Senado. Tuloy, Idol. Huh? Ayan, Paano ka maaawa sa... I Ano agree. sila Kasi, sabi? kung merong Pero medyo... gusto niyo uminom muna ng kape para lalong uminit ang ulo, ano ba? Tapos, ano mo sasabihin na may problema si Trillanes Yan. dahil Teka, nagsampa mamaya ng yan, kaso. Actually, mamaya. hindi nagsampa ng kaso. Mamaya, hindi Yan, kinustin niya din si Trillanes na bakit ka nakiko-coordinate sa ICC. Talagang hindi ko rin alam tong si Atras, si Abante, kung anong utak din nito no. Ano pa, sumingit pa siya para gano'n nila si Trillanes na bakit ka hindi ka patriot, sabi niya sundalo pa. Parang sinisi niya si Trillanes nung sa Quadcom. Ewan ko kung anong utak niya nung tuloy. Mamaya tayo kay Trillanes. Konektado kasi na sinabi. Sige, go. Konektado kasi na sinabi. Go. Yung sabi ni... galit ka yata eh. No? Hindi, go. Sabi kasi ni Kong Abante ka. Yung host. Talagang, yan yung kilala ko na Christian Esguerra. Nasabay ko lang init ng ulo. Init ng ulo eh. Yun yung nanindig ko, di ba? Doon na, go. Sige, ano? Di ba? Tapos hindi daw makabayan si Trillanes dahil nagsampa siya ng kaso sa ICC. Actually, hindi siya nagsampa ng kaso. Yung kaso na yan ay ginawa ng ICC, motu proprio. Sana mapanood ni Abante ito. Sila, Christian Esguerra. Anyway, gines pa ni Christian Esguerra si Abante. At ginril din ni Christian Esguerra. Paano mo nasabi? Maganda talaga. Idol ko talaga si Christian Esguerra sa ito lang. Tsaka si Atty. Claire Castro, mga boss. Maganda ho ang mga kanilang programa. Talagang himay na himay. Tuloy. Ang ginawa nila Trillanes, nila Conti, at yung iba pa, nag-send ng communication. 3 lang ang pwede magsampa ng kaso sa ICC. Yung United Nations Security Council, yung ating sariling gobyerno, at yung ICC mismo. In this case, yung ICC mismo. Kaya hindi siya nagsampa ng kaso. Senator, ginagamit lang po yung term na kaso para mas madali sa layman. Pero technically nga, communication sinubmit. Ayan. Yun lang po. Kasi ang hirap ipaliwanag lalo sa mga trolls. Sa totoo lang mga boss,
pag pinanonood ko yung, minsan na ano, pero hindi tapos na-add sa mga vlogger nitong mga Duterte. Ewan ko pa paano nila nagagawang bagay kung meron sila sweldo, di maganda na siguro yun. Kaya nga, parang mga ano sila, taga-puri ba, ganun. Ewan, di ko kaya eh. Tuloy. Pero correct lang natin. No? Pero yung mahirap sabihin, di ba, na nagko-connive sa mga dayuhan si Senator Trillanes. Malabo yun. Paano ka magko-connive sa ICC? Pinirmahan natin yung treaty na yan. Bahagi na yan ng ating batas dahil pinirmahan natin. Sabihin mo, umalis na tayo. Yes, umalis tayo. Pero yung kaso na nasa ICC ay habang miyembro tayo. Habang 1 year, pag-alis natin. Meron pang banat niya si Abante na ano eh. Mr. President, narinig ko na mapupunta kayo sa impyerno. Wag, ayokong mapunta ka sa impyerno, Mr. Mga ganun ang banat. Ano? Oh. Sakit ng ulo. Ewan. Ano to? Hindi ko alam kung nagsisip-sip siya kay Digong o whatsoever eh, no? Tuloy. And the treaty holds. No? Yun dapat ang maunawaan ng ating mga members of parliament. At dahil yan ay treaty, bahagi yan ng ating batas. Hindi yan kunayban sa mga dayuhan. Hindi yan nakikipag-connive. Yung hindi gagamit ng ganyang klaseng sistema, yun ang nagko-connive dun sa mga criminal na may crimes against humanity. No? Ayusin nating maigi. Diba? Ayusin nating maigi. Kaya ginawa ang ICC para yan yung last court nung mga hindi Of last resort. Oo, last resort. Last, kanya. Nabulol-bulol na tuloy ako. No? Pause na. Ako na magtutuloy. Ang ICC po ay tinatawag sa pamamagitan ng Rome Statute bilang Court of Last Resort. Meron po yung tinatawag na complementarity principle. Diba? Yeah. Halimbawa, yung 35,000 na pinatay, yan ba ay nakapagkaso sa ating korte? Noong 2021, humingi si Justice Secretary Guevara ng 1 taon para bigyan ng pagkakataon yung ating judicial system na gumana at makita ng ICC na gumagana. After 1 year, nakikita nila, wala naman natagdag na kaso. So clearly, wala yung hinihingi nila na complementarity. Paano ba spelling nun? Complementarity, no? Malinaw na walang complementarity dahil hindi nga nagsasampa ng kaso. 35,000 yung pinatay. Ilan yung kaso na Pero ngayon, Idol, mukhang nag-iisip daw yata ang Department of Justice na magsampa ng kaso. Nag-iimbestiga na raw yata ngayon at basta bahala na kung ano mangyayari dyan, di ba? Kung mapapahinto nila yung hihinto ang ICC dahil kakasuhan na raw yata ng Department of Justice. Kalat ni. Mukhang tama na naman tayo. Mukhang kung ano yung gusto mangyari ni Digong, parang yun ang mangyayari. Parang lang. Tignan natin, di ba? Sa tagal ng investigasyon ng ICC, aatras ang ICC dahil sa nag-iimbestiga. Ngayon, ang Pilipinas laban dito kay Digong na pinagbabalahura ng Senado sa Kongreso. Di ba? Pati yung anak niya. Di ba? Yung investigasyon kanina doon sa tungkol doon sa mga paggastos ng pera na wala naman yung ulo. Wala rin si Sara, di ba? Pero tingnan natin, baka dumating. Baka sa susunod na patawag. Pero palagi ko malalabuan. Ang masyadong mabigat yung ebidensyang hawak na talagang ninakaw yung pera na daang milyon. Ito na silang pa sa korte, di ba? Sana to. Kaya nga siya ay inuulit natin, Court of Last Resort. Okay na, Christian? Hindi na ako nabulog. Pwede ko masusugan lang kasi na-jumble na pati yung mga prinsipyo. Baka lang magamit ng mga kaaway ninyo, no? Itong sinasabi nyo. So yung last yung resort of last court,
Sabi kasi emotion, ginawa. Yan lang ho yan, mga friend. At least nagkaroon tayo ng maraming topic, no? Yun. Si Abante, pag nakita si Duterte, atras. Parang gano'n nangyari, di ba mga friend? Si Panelo, ayun. Inutil si Vice President Noli de Castro. Inutil talaga. Maski si BP Leni, inutil din para para kay Panelo. Kasi nga, hindi sila marunong magnakaw. Ganun yun. Pag marunong ka magnakaw, very good ka kay Panelo. Mag-collab na po tayo, mga boss. Ito pa ho, bago tayo mag-collab, mga friend. Pansinin nyo rin ba napansin nyo rin ba na lalong minamahal ng mga Pilipinong matitino ang pamilyang Duterte dahil sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa kanila? Ayan. Ayan siya. Nakaano siya ng pang-nurse. Marami hong kumakalat na ganyan sa TikTok na kung ano-anong nakikikamay-kamay, nakikingiti si Sara, ganyan. Marami hong nagkalat na ganyan sa TikTok. Na, kung matino daw yung, ewan, hindi ko na kayang intindihin yan. Jeff Ramos, shout out Ria Manampan, welcome to the club. Mary Grace po ang pangalan ng restaurant at coffee shop sa Makati at yung Piatos ay Sitcheria. Kawawa tayong mga nagbabayad ng tax sa BIR. Sila gastos lang ng gastos sa kaba ng bayan. Totoo yan, Ria Manampan. Rolando Sulit, welcome to the club. Ipaubaya na yan sa ICC para walang bias. Sobrang daming ebidensya. Wala rin nangyayari. Tigilan na yan. Nakakasuka na. Burahin mga Duterte sa politika. Sana nga, lamang daw si Nograles sa online survey sa Davao, no? Kalat ni Baya, shout out. Kristen Joy Makadangdang, welcome to the club. Naku, bakit di patulan ang daming pinatay? Yun nga. Nirerespeto nga nila Ewan ko. Kalatibaya ulit sana all umaatake. Udelia Alpilor, shout out Hello po, Sir Rox. Tama ka po, sir. Ang tawa ko, talagang siya ang bangag. Totoo. May mga diferensya talaga sila Mula nung nangangampanya pa lang yan nung nakikipag-debate, sabi ko may tama to. Tama ako, di ba? Kaya lang, maski na siya may tama, garante. Kaya ni Sara, magaling magbibigay ng sobre. Elizabeth Iscare, shout out. Good PM, Sir Rox. Wow gusto daw uli kumandidato itong si Digong sa year 2028. Okay, sige nga. Kung gaano kadami ang mga gunggong at bobo na Pinoy, parang galing na din sa mental ito na pareho ni Kibaliw. At ano daw yung sinasabi na wala daw siyang ginagawang pambabastos kay BBM. Hoy, Digong, asan ba ang utak mo? Nasa talampakan ba? Ay, nako, nasisira araw ko sa matandang kukluban na ito. Buisit. Totoo yan, Elizabeth. Wala, nirerespeto ng Senado, nirerespeto ng Kongreso. Saan ka pa? Elizabeth Iscari ulit Buti na lang at matapang pa din itong si Trillanes at humarap sa Quadcom para ibunyag uli ang mga koneksyon nito sa mga drug lord. At gusto niyang
itong patunayan sa mga dokumento na nakalap nito sa mga secret account nila sa kanyang pamilya. Grabe ang kakapal ng mga muka ng pamilyang ito. Kung totoo ito, wow, kunwari galit sa droga. Yung pala, grabe ang pinakinabang nila. Totoo, di maglalakas loob si Trillanes kung hindi accurate at totoo ang lahat ng mga hawak niyang dokumento. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Tsaka nung pa yan, presidente pa si. Ngayon, saka siya, hindi na siya presidente, saka pa siya magsasampa ng libel. Okay? Elizabeth Iscari ulit ito. Ang sa akin lang, dapat lang imbestigahan ito ng congressman at alamin ang lahat ng ito kasi dapat lang magising ang Pinoy kung totoo man ito at kahayupan at kademonyohan na ito. Totoo yan, Elizabeth. Rian Manampan, oh. Hallucination po is guni-guni sa Tagalog, Sir Roque. Oh, ala ko hibang. Ikulong na yan si Digong, sabi ni Rhea. Oh. Rhea ulit. Manahimik si Kimo kasi alam niya, guilty mga Dutertes. Oh, yeah. Rhea ulit. Never again to Duterte anymore. Dutertards anymore. Jerry De La Rosa, shout out ha. Marami kang kasalanan sa Malacanang. Anong mga sinasabi mong bangag? Susan De La Cruz, welcome to the club. Good day, Karox. Sobra tawa ko sa'yo. Ang galing yung manggaya kay Digong. Raul Villanada, shout out ha. Greetings, Werox. Sa inyong may bahay, God bless always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Hindi lang si Digong nyo ang nagka-hallucinating effect. Pati sila Panelo, Roque, Kibulok, at iba pang nakapaligid sa kanya. Tropa ng may tama ito. Totoo yan, Raul. Dami nila. Puro talaga mga baliw, di ba? Librado Ludovico, shout out. Blessed madaling araw ng Martes, 3:50 AM, Karox. And to, Rocky Warriors, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Po, stay safe, NLT. Bago ka pa tumakbong presidente, baka nasa kamay ka na ng ICC, ungas na matanda. Totoo yan. Nag-hallucinate nga eh. Michelle Edwin, shout out my friend. Diyan sa Ontario, Canada. Ha? Susan De La Cruz ulit, oh. Wala na sa sariling bait yan, Karox. Pabago-bago ang mga sinasabi. Mga aksyon niya, wala sa hulog. Babatuhin niya nga ng microphone si Trillanes at inambaan niya si Dilima. Anong klaseng gesture yun from the former president? Puro kabasusan talaga siya. Aminado naman niya, Susan De La Cruz. Huwag ka na magtaka. Under oath na ako'y bastos at walang niya. Oh, yun. Yan tawag ko dyan eh. Si bastos na walang niya. Oh, di ba? Temari Bernardo, shout out. Totoo nga namang drug lord yan. Halata sa reaksyon niya. Ilang beses na nawagan ng people power, walang ginawang masama. Tanga. Totoo. Bangag nga eh. Rian ulit, oh. Sila kumakawa. Sila kumawawa kay BBBM, sabi niya. Rosalinda Maliksi, welcome to the club. Wala na, Digong nyo, laos ka na. Maglakad lang, ampang-ampang na ka na. Nuknukan ka ng demonyo, dutae. Ngayon ang ulo ni Rosalinda. Rhea ulit, oh. Pilipino, gising. Pilipino, gising na lalo na mga DD-shit. Gumising na. Wala, di gigising ang DD-shit. Kasi bayad yan eh. Marilu Pabianak, shout out ha. Tay, good evening po at sa mga ka-warriors. Nahihibang po tay, hallucination. Tapos itong si Alvarez gusto pang patakbuhin ng presidente. Di na ba gumagana ng common sense ng mga ito? Hi, God bless us po at sa ating lahat. Di nila alam yung common sense na Federico Mandak, shout out ha. Sumagot siya eh. Kung ako kay Digong, sampalin ko yan si Alvarez. Hanggang ngayon, uugod-ugod na siya. Gusto pa rin siyang gamitin. Walang awa sa kanya. Totoo. Federico Mandak ulit to. Hallucination ay nagdidelirio. O yun, di ba? Nahihibag, di ba? Nagdidelirio na ang pag-iisip. Ganyan na si Gong Di. Gaya ng 3 itlog na senador niya. Ayan, nagwawalwal na. Gustong kumuha ng atensyon kaya gumagaya na din kay Inday pa-TikTok na lang. Kunwari, walang problema. Kunwari, di siya apektado ng mga investigasyon sa Quadcom. Totoo yan, Federico. Pakit-pakit lang siya. Pelabot, shout out.
Tama naman si Bersamin, hindi na dapat patulan si FRRD. Ito, ibang eh. Pelabot ulit oh. Alvarez, matinding hallucination, wala na sa sarili. Ginagaya niya si Trump. Perdia San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, puro focus sila. Hay, naku po. Alam na this. God bless us all. God bless Ferdinand. Testenko, shout out. Parley Pulido, welcome to the club. Yung satellite office ni Piatos Queen front lang yun sa pagnanakaw. Sa pagnanakaw niya sa Kaban ng Bayan. Totoo yan, naniniwala ko siya, Parley. Friend Jun Lagon, shout out ha. Sabi niya, good morning Manong Roque, almost 5 AM pa lang dito. Tauhan po ng Gokong Way na may-ari ng Universal Rubina, si Mary Grace Piatos. Kapatid po niya si Jack and Jill who went up the hill. Baka sumama siya sa kanila. Ang alam ko, si Jack fell down and broke his crown. And Jill naman came tumbling after. Buti pa yung Grace dyan sa Itiage. Nagpapakita sa hearing nyo. Totoo yan, friend. Kapal ang mukha nun, friend. Anita Japon, shout out ha. Good evening po, Sir Roque. Sir Roque, at sa loving wife mo po. At sa cute na po. And to your loving family. At sa lahat po ng mga aming mga taga-subaybay mo po. God bless po. God bless, Anita. Anita ulit oh. Ano daw sabi ni Butiking Pasoy, Panelo, tatakbo uli bilang presidente si Digong nyo. Hindi na nga makapaglakad ng diretso. At marami siyang pinahihirapan ng buhay ng taong bayan. Marami na ninakaw ng pera ng taong bayan. Tama na ang kabaliwan mo, Digong nyo. Peste ka. Kilala ka na ng taong bayan. Hindi ka na iboboto, pahinga ka na nang tumahimik na ang bansang Pilipinas. Inap na bugok mo. Yun nga, Anita eh. Friend Shervin sa Peda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, shout out ha. Sabi ni friend Shervin, hallucinate means binubukbok, tinotopak, nawawala na po sa matinong pag-iisip sa Rox. Sa madaling salita, tinatawag na po sa mental. Malala na po ang sayad. Totoo yan ha. Yan po ang malupit na epekto sa sobrang naging ganid sa kwarta at kapangyarihan sa Rox. Totoo. Wala ka pong maibukod tangi sa kanilang pamilya. It really runs in the family sa Rox. Totoo. Grabe pong alala. Ang tama po sa kanilang lahat dahil sa sobrang kasakiman. Kaya po nilang baliktarin ang mundo at yung mga tagasunod ng mga yawa ng mga alagad. Tanggol to the max ang mga leche. Kaya ito pong kanyang mga alipores na may alagad ni Satanas, bae si Rox, masaya naman po talaga. Masaya naman po talaga yan. Kasi di po siya nag-iisa papuntang impyerno. Sa dami po ng kanyang tagasunod at nirecruit na utu-utong mga bugok. Totoo yan. O edi wow. Di ba si Rox, pinaka-pinali si Rox para kumpleto po ang banda ng mga lintan at buhaya. Dapat po kasama po nila yung mga nakaupong nakaupong kagalang-galang daw na mga sinatong na maiitim po ang budhi at wala pong awa sa bayan. Totoo yan. Kahit po malinaw pa po sa sikat ng araw, nagdudumilat na ebidensyang anomalya, di may paliwanag ng mga bugos na resibo at pirma. Totoo yan. Yan nga pinaka-topic ngayon friend eh. Doon sa good governance, oo. Walang maisip na pangalan, pati Piatos, nananahimik, dinamay pa. O di ba? Mandadamay din lang sa pagnanakaw, pati bula at hangin gustong isama sa listahan ng mga tanga. Totoo yan. Meron pang Yoyoy Villamin. Naisip ko,
Baka si Yoyoy Villame yun. Ako, wala. Nagtataka sila eh kung may ganung pangalan eh. Meron Yoyoy Villame, di ba? Ang ina mga yan. Oh. Ay, nako Sir Rox, sino ba naman ang hindi masusuka at mapapamura sa grabing pagkabalahura na nagaganap po ngayon sa atin? Totoo yan, friend. Kahit sobrang mali at baluktot, kampihan to the max ang mga leche. Pweh, impong ba siyang lalayas na po muna at talaga pong bumabaligtad po ang sikmura ko sa mga pesting yawa. Oy, mga abnoy, pwede ba ha? Kayo nga magsilayas dyan. Puro kayong mga buhaya. Puro kayong mga magnanakaw, mga leche, kinam, patay tayo dyan. Anita ulit oh. Ang pumatol kay Digong nyo ay mas mababa tayo sa kanya. Baliwalain na lang natin. Totoo. Hindi naman na si Digong ang pinaan natin eh. Yung mga rumay respeto raw dahil siya ay dating Pangulo. Putang. Buti sana kung dating Pangulong nagsilbi ng matino sa bayan para respetuhin nyo. Kayo naman mga senador na rumirespeto dyan sa mga Duterte. Ano ba yan? Hindi nga naiya. Federico Mandacolero. Dagdag ko lang. Kaya siguro nagmano si Jinggoy kay Sara ay dahil Pasko na. Dumating na yung magdadala ng pamasko pag uusapan na nila. Yung dagdag daw na 600 million sa budget ng OBP at yung hinahanap na si Mary Grace Piatos daw baka nasa mga satellite office ng OBP. Dapat dagdagan yung reward. Mga 5 million. Dami sigurong kandarapat at tatawag sa Quadcom. Wala nga ganun eh. Anita ulit oh. Sir okay, sa labing wife mo at sa cute na apo po, sa whole family po, at sa aming lahat na viewers mo po. Good night, stay safe, keep healthy, and God bless po tayong lahat. More ingat po tayong palagi. God bless, Anita. D-Set, shout out ah. Sir Rox, sana sa next Quadcom, yan lang magsalita ng kayabangan si Digong para lalong mabaon. Kaya nga, pabayaan na talaga, parang tanga lang, di ba? Arnold pa si Diego, shout out. Sir Rox, habang binabanggit sa hearing, ang Mary Grace Piatos na yan, hagik-giga naman ang grupo ni Tambalustay. Totoo yan, baka nga ngayon yung hearing na doon sa Quadcom ngayon, yung good governance. Baka po kain-kain lang ng Piatos si Sara Duterte, tatawa-tawa yung mga Duterte, pinapanood sila. Oo. Shirley J. Sir, shout out ah. Nagbibiro lang daw si Digong karaoke nung binabalahura niya si BBM. Kita mo na lang 3 itlog na yan, Karox. Kailan ka ba nagkakita ng ganyan senador? Ngayon lang, di ba? Mga abnoy. Wala na eh. Ganun na talaga ngayon, Shirley. Ha? Alberto Olaer, shout out ah. Okay, sabi ni Digong Duterte, I will ask my daughter, Sara Duterte Carpio, na dagdagan pa ang safe house para ipa-acknowledge ni Mary Grace Piatos. Sabi ni Digong Duterte, I will ask again and again my daughter to rent a satellite office, ipa-acknowledge sa McDonald's and Jollibee para madagdagan ang pera natin sa bangko para malito si Trillanes. Sabi ni Sani Trillanes, subukin yung Duterte, ipakain ko kayo sa alaga kong pitbull karaoke. Friend Jane Labayna, shout out ah. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, halatang halata kang idol mo si Kimo. Tuwang-tuwa ka sa video ng 3 gago. Hindi ka ba natuwa? Ikaw talaga. Nakakatuwa, di ba? Parang mga tanga lang sila, di ba? Ted, shout out, Ted. Kahit na ano pa sigurong gawin parang piliting magpaliwanag si Sara tungkol sa mga nakaw na pera, mahihirapan sila hanggang nakapaligid ang mga buhaya ni Sara. Imbis na tanungin ng Senado, dinagdagan pa ng sisibain, masiba kasi. Totoo. Wala nang tanong-tanong. Basta magpakita ka lang, bahala na kami dumiskarte. 600 milyon. Basta yung sobre namin, huwag mong kakalimutan. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Wala na po tayong aasahan sa mga namumuno sa gobyerno natin hanggang hindi natututo ang taong bayan na iboto ang makarapat-dapat na manungkulan sa ating gobyerno. Totoo yan, David. David ulit oh. Karox, mukhang wala ka din pong makukuha na impormasyon niya sa satellite office ng OBP sa lugar niyo po. Wala na nga daw pong
Ah, wala na nga daw po quest magsalita. Pwedeng magsalita, ganun. Ted ulit oh. Tignan lang natin. Satellite office si Sara, paraan lang yan para maraming makulimbat na pera. Totoo yan, parang fish trap. Yun, galing ni Ted oh. Para pumasok sa trap, ang mga isda, ang taga-bulabog ni Sara ay ang mga senador. Pwera si Senador Rod Rivero, siya lang ang nag-iisang senador na hindi kurap. Totoo yan, ha? Di ba? Pupunta yung mga pobre doon sa satellite office, di ba? Hingi ng tulong, o di bibigyan sila ng tulong, barya-barya. Pero yung nasilo doon sa Kaban ng Bayan, daang milyon. Ay, ganun na lang talaga. Joaquin Mesa Jr., shout out. Bigyan dapat sila ng choice kung gusto nilang kulong o ibalik nakaw na yaman ng pamilya. Gobyerno na bahala sa extrajudicial partition ng kayamanan. Mandaluyong mental and house arrest. Yung iba sa ilibid unless similarly addicted. Cassandra Daisy, shout out ha. Sino bang nag-approve ng confidential fund? Di ba Congress at Senate? At binigyan pa ninyo ng 2 confidential fund sa DepEd at BP office na dapat walang expert na investigasyon. Kaya makakalusot si Sara Pusit na hindi siya obligasyon na i-disclose ang mga names dahil malalagay sa panganib ang mga informant. Kawawang mga Pilipino. Gutom na lang ang inaabot dahil sa maling pagpili ng leader. Totoo yan, Cassandra Daisy. Crescencia Ferrer, welcome to the club ha. Kaya approve agad kasi may sobre silang lahat. Ayun, malamang. Kaya pagkakita kay Sara kami, maligayang Pasko na naman tayo. Cerilo Cardenas, welcome to the club. Ano to? Agkal Kalapangaw si Digong kung ano-anong sinasabi ni Dugong. Diyan, hindi ko maintindihan to. Lucano ba to? Inay ayam da mit kwarta ti tattaon at kada kiti politiko ti kwarta ti Pilipino. It's just a political theater. Data quadcom. Dagita Duterte tama si Trillanes na trilyon ang yaman digong trilyon talaga pera niyan. Mary Grace Santos pala. Magandang umaga Kuya Rox, nakakasuka na talaga ang kagarapalan ng paghingi ng budget. Di aman sa bayan napupunta. Mary Grace Piatos Pamor. Salamat sa God bless Philippines. God bless Mary Grace. Reynaldo Gonzalez, shout out Xerox, di naman totoong waiver na yan. Pakitang tao lang na napirmahan nga alam na joint account. Dinala sa bangko kaya nilabas screenshot bangko. Pasakay lang Digong na tama pumirma siya sa waiver nung nakaraan pa yan. Pinagyayabang ni Panelo kay Noli de Castro, abogado. Siya alam niya dapat pumirma makapag-joint account. Di na dapat pinapunta sa bangko ng asawa man ni Digong o anak. Ang ka-joint yabang lang. Umiiwas siya. Di kagaya ni Trillanes, siya mismo ang nagpunta bangko sa Singapore nung inakusahan ni Digong. Totoo yun, ha? Mission accomplished, mga boss. Nakapag saya na naman tayo sa isang araw, di ba? Pag hindi ako nakapag-vlog ng isang araw, nalulungkot ako, totoo. Hindi ako nakapag-collab. At least, maganda na may mga topic natin, di ba mga friend? Ay, nako, Panelo. Yan ang inaabot mo kay Orculio, mga boss. Hanggang bukas po muli, mga friend. God bless. Ano masasabi niyo kay Panelo? Ayan, tanong. Napakatalino, di ba, mga friend? Atay tayo dyan. Romel Orculio pala to.
Nakakakaba. Parang minamadali yata ng Department of Justice na kasuhan si Digong. Parang gustong harangin pa, ano, bahala na, di ba mga friend? Bahala na si Lord. Good night mga boss. God bless.